welcome to Andrea Judge TV. And ayan, it's Monday today here guys, December 30th yata, I believe. And meron akong appointment sa doktor. So ayan, after a week, 1 week status post surgery, lap cole, babalik na ako and it's time to remove my drain. I'm hoping na ma-remove na, no, Dad? Yeah. I don't think naman na i-stay pa kasi sobrang, uncomfortable na meron ka parating drain. Oo, nakasabit, nakasuksok sa abdomen mo. So, ayun, una-una sa lahat guys, I want to thank all of you sa lahat ng prayers, sa lahat ng nag-message din sa amin. Maraming salamat. Naramdaman ko lahat ng prayers nyo kasi ang bilis kong naka-recover. And ayun, sobrang thankful ako sa inyo guys. Thank you so much. Sa mga nanood nung video nung ginawa nung day ng surgery ko, thank you. Alam ko you say kahit di kayo nag-comment, I know you said a little prayer for me guys, so thank you so much. And ngayon, ito na nga, papunta na kami sa Loyola and tatanggalin na yung drain ko, and at the same time I will complete yung paperwork ko sa FMLA. So dito sa Amerika, meron silang FMLA or Family Medical Leave Act na tinatawag na pwede mong gamitin in case of ganito, meron kang serious health condition na kailangan mong out of work for a certain time. Ang FMLA, if it's more than 5 days, it's better to file yung leave na yon para protected ka. So ayun, protected meaning you can still go back to work kasi syempre it's matagal na mawawala ka sa work, diba? And then they have a policy for attendance. So kapag hindi ka nag-file ng FMLA mo, possibly na maapektuhan yung attendance mo and yung performance mo as well. This will protect the employee specifically for those type of unforeseen circumstances, yung ganyan. So ayun, nag-file ako before ako mag-leave, pero hindi ko pa nasasubmit yung paperworks ko. So ngayon, papaprint ko lang saglit and then complete ko dun sa doktor. Miss ko na magtrabaho, gumalaw ng sobra kasi parati ako nakahiga or nakaupo, medyo guarded yung movement. Pero ngayon, I'm very happy and positive na pag once na patanggal yung drain ko, I can move better, yung mobility ko mas magiging maayos. Thank you, Hi, for taking care of me. And yeah, I love you so much. And bye later guys. Nandito na kami sa FedEx office. So sa mga magpapaprint or wala pang printer and then yung mag-print, ayan yung mga ganito, FedEx office, saka pahal? Mga office staples yan. Yung mga parang office store nila dito. Yeah. Meron silang mga printer na mga office stuff, right? Medyo mahal din kasi yung ink guys. Yeah. Kung may printer kami sa bahay. Hindi naman talaga nagpiprint ng sobra, right? Oo. And kung mag-refill ako, mas mahal pa. So hindi lang delivery dito sa FedEx. Pwede ka rin mag-print, may mga office supply din yan dyan. Diretso ka lang dito, open mo lang email mo, and then print. Yeah, hindi, maraming actually ways kung paano. So pwedeng may USB ka, pwedeng Dropbox, OneDrive, or send mo sa email. Oh, send mo dun sa email. Okay.
And guys, update. May nakita akong book dito guys. Kobe, Life Lesson from a Legend. So parang gusto ko itong bilhin guys. Ayan. Gusto ko lang kumuha ng mga motivational quote and ano ni Kobe dito sa book na to. So I want to read this. I think it's $18 na lang. So yeah, I'm gonna buy this one. Papunta na kami sa Loyola, nasa ano na kami, highway. And ayun, quick ano lang, sharing of experience nangyari sa akin. So ayun nga, so ngayon na surgery ako for laparoscopic cholecystectomy. So yung gallbladder ko, yun yung ni-remove using yung scope. So hindi naman inopen yung abdomen ko, pero marami akong stitches, parang butas. Oo, yun. Or binutas yung tiyan ko, I think. Apat yata na nabutas yung ginawa nila para ma-access nila yung gallbladder ko and para makuha yun. So yung mga wala sa medical field, i-share ko lang. So bakit nga ba ako nagkaroon ng or nag-end up ng surgery? So ayun, nagkaroon ako ng gallstones. So syempre main factor is diet. Pag may ka sa fatty foods o kaya spicy foods, possible na magkaroon ka ng gallstones. Ano pa ba? Pwede ka rin magkaroon ng gallstones kung yung may sudden weight gain ka and sudden weight loss. So, ayun. Pag may change of like body habitus, possible na mag-form ng stones. Ano nga ba yung function ng gallbladder? Yung etong Tagalog na to, gallbladder? Abdo? I think. Yeah, abdo. Anong function nun sa body mo? Mabubuhay ba ako ng walang gallbladder? And of course, yes. Buhay pa ako, di ba? Ayun. Ano yung significance niya sa body mo? Yung function niya is mainly to help with digestion, especially with spicy and mga tasty foods, yung mga fatty foods, spicy foods, yun. Since wala na akong gallbladder, anong mangyayari sa katawan ko? Yung liver ko, yung tutulong. Siya na yung magpa-function mainly to help with my digestion, especially with the fatty foods and spicy foods na kakainin. Pero you can still function, okay lang. You can eat your normal diet. It's just your liver will overwork everything. So diet pa rin talaga, modification? Yeah. Yes, you need to have lifestyle modification specifically kapag meron ka na. Bata pa ako actually, 36 pa lang ako, wala pa akong 40, pero I needed to remove yung gallbladder ko kasi symptomatic na siya. So there are people na may gallstones but hindi pa nire-remove yung gallbladder nila kasi hindi sila symptomatic, meaning hindi painful. Yeah, pero once you have pain already and hindi mo na kaya kasi yung pain, guys, promise, ibang mga symptoms para malaman nila? Yeah, ano nga ba yung ano ba yung naramdaman ko nung time na yon? Paano ko nalaman may gallstones ako? So mainly the pain is on your right upper quadrant. Kung nasan yung liver area nyo, nandun yung pain. Possible din dito sa gitna ng epigastric pain. Doon kasi magkalapit lang yun, guys. So yung pain nandoon. And usually yung pain will occur after you eat. 2 to 3 hours after you eat. Doon siya magte-trigger. And yung pain, grabe yung pain, guys.
nung na-ER ako, natutulog ako nun, nagising ako sa pain. Hindi nawawala yung pain sa any movement, kahit anong galaw mo, kahit anong position mo, kahit lagyan mo ng warm compress, hindi mawawala. Kahit uminom ako ng Tylenol or ibuprofen, hindi talaga nawawala. Continuous yung pain, guys, as in cramping pain, parang pinipiga yung loob ng tiyan mo. So yun yung main indication na possibly may gallstones ka. So kapag naka-experience ka nun, nawala, after few hours, hindi ka naman nakapunta ng ED, try to go to your doctor and see kung meron kang gallstones. Ang gagawin nila is they will do an ultrasound. Doon naman makikita sa ultrasound kung meron kang gallstones. And kapag symptomatic na, kagaya nung akin, sobrang every time na kumakain ako, may pain, kahit hindi fatty food yung kinakain ko, or kahit very low yung fats na kinakain ko, and may pain pa rin, the best treatment is surgery. So kailangan na nila tanggalin yung gallbladder mo. Pwede bang hindi ka magpa-surgery? Pwede, kung kaya mong tiisin yung pain. Meron bang gamot para dun sa gallstones? Meron. May binibigay na gamot dun sa mga tao na hindi pwedeng mag-surgery, like yung sobrang may maraming comorbid conditions or maraming sakit sa katawan na hindi kayang mag-surgery. Pwede silang uminom ng medicine. May binibigay na medicine sa mga very few people na ganun. Pero the best treatment will be to undergo surgery. After surgery naman, pag laparoscopic lang naman yung ginagkagaya ng akin, 2 weeks is yung mainly recovery time. Pwedeng longer, depende sa katawan mo, syempre. And kung meron ka pang ibang other conditions. Yun, thank you again, and hopefully nakatulong yung share din namin sa inyo. Kung sakaling ma-experience nyo yung ganitong pain, consult your doctor, and malalagpasan nyo din yun kagaya ko. So yun, thank you guys, medyo malapit na kami. And ayun, medyo kinakabahan ako actually kasi tatanggalin yung drain na naman, guys. Ano ba Sige, update na lang siguro. Update na lang, bye! Guys, nandito na kami sa Loyola Outpatient Center. So dito, general surgery or general clinic, right? So ayan, outpatient clinic. Makapunta sa ambulatory surgery center. Hindi, sa clinic lang yun. Hindi yan ni ASC. So ayan, pasok na kami dito, guys. Let's go. So guys, yan, nandito yung information. And ito yung inside ng outpatient center ng Loyola. Ayan, update na lang later, guys. Ayan guys, nandito na kami sa second floor. And nandito yung general surgery patient care facility. Yan, dito. So kung makikita nyo, guys, ayan, masarap yung pagkain dun, no? Diyan kami order minsan pagka walang baon. Ayan, update na lang later. So ayan guys, waiting na lang kami tawagin, no? So ayan, kinakabahan siya. Ayan, so inaantay na lang kami tawagin na pag sign up na siya. So ayan, update na lang namin kayo later. So ayan guys, tapos na kami. Nakuha na yung drain. Ayan, ano lang pala, hihilain lang pala, no? Oh my gosh. Tapos nilagyan lang ng pressure dressing. Ayan, so ano bang tawag na ito? Hindi na tinahe, no? So saglit lang, wala pang 1 minute or wala pang 1 minute, di ba? Tanggal na. Hindi kailangan talaga mabilis yun. Isipin mo kung daan-daang hilain yun, ang haba nun. So, and then nilagay mahaba daw sa British job. Ginanon yung pressure, tapos sinila. And ayun na, wala na siyang dressing. Ay, wala na siyang drain. Ayun ba si Nemi? Ayun sa likod nun. So ayan guys, pauwi na kami. And yeah, na to, road to recovery straight na. Kasi wala nang drain. And ayan, pauwi na kami guys. Success! Success, natanggal na yung drain. Yeah. Pwede na siyang
na ako humiga ng maayos. Sobrang uncomfortable talaga ng train. Pero syempre, kailangan nilang ilagay yan. Sabi nga nung mga doktor kanina, medyo nahirapan talaga sila during my surgery. Pero, yun, thankful talaga ako sa Loyola doctors, Dr. Kubashik, Dr. Pertalatin, and then Dr. Anstad, yung mga resident doctors din. So, thank you so much po. Dr. Tonelli, Dr. Darby. Yeah, Dr. Darby, Dr. Tonelli, mga resident doctors. So, yan. Thank you so much. And ito, sobrang sarap sa pakiramdam na wala nang nakakabit na tubo sa tiyan mo. And, yun, tuloy-tuloy na to guys, ang recovery natin. Road to healthy living. Road to healthy living na talaga. Ayun. Pero syempre yun, realization when this happens to you, talagang parang it will made you realize talaga na it's important really to take care of yourself. Yeah. Sinasabi sa akin ng mama ko, sabi niya, bata pa kayo, alagaan niyo yung sarili niyo. And yun nga, ayusin natin ang ating health this coming 2025. Let's focus more on our health and ourselves, and eventually, syempre, pag yung health mo okay, then everything will follow. Syempre, mas masaya, mas marami kang energy to fulfill your dreams, yung mga goals nyo sa buhay. Everything will follow when your health is good. So, health is wealth, sabi nga nila. Thank you so much guys sa patuloy na suporta sa aming channel, Andrea Judge TV. Let's go! Yes, more than 2,000 subscribers na kami, and we owe it all lahat sa inyo, sa lahat ng sumusuporta, sa mga nag-share, and patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing videos, nursing updates. Please send us a message, yung mga nurses na need ng help. Facebook page. Yeah, send us a message. If yung FB page is parang nag-ask about money, please disregard that. Wala naman kaming natatanggap na parang may parang may tanong about something, kung parang consult or something like that. I'm not sure. Feeling ko ganun. It's free, guys. Totally it's free, guys. So we're just helping, giving tips. Just send us a message. I'm not sure bakit ganun yung lumalabas sa FB. So don't hesitate to send us a message. Message lang kayo guys. Yeah, or send kayo ng personal message sa aming Facebook. Hanapin nyo na lang. Makikita nyo naman doon. Type nyo lang Andrea Judge. Yeah, Andrea Judge Custodio. We'll help you as much as we can. And ayun, and patuloy pa rin kaming gagawa ng mga Buhay America vlogs, yung aming mga live events here sa Amerika, and syempre mga travel vlogs kapag meron kaming mga travel. Abangan nyo, baka weekend, this weekend. Yan, travel namin ang Winnetka, Illinois. Yan, kung saan ipapasyal namin kayo sa kung matutuloy sa bahay ni Kevin. Kung nanonood kayo guys ng Home Alone, yan, ma-appreciate. Yeah, pasyalan natin yung bahay ni Kevin dun sa Home Alone 1. Yun, tingnan natin guys.